Ayan, magandang gabi mga idol. At kung napapansin nyo, laging gabi ang ating trabaho kasi ito yung mapayapang oras para sa pagbubonsai. At talagang nakaka-relax kasi walang ingay, wala tayong nadidinig na kung ano-anong bagay dito sa paligid. Ngayon, doon nare-relax yung paggagawa natin ng bonsai at yung imahinasyon natin doon lumalawak. So kung mapapansin nyo, bakit gabi ko lagi gumagawa? So nag-start ako mag-bonsai. Yung talagang pinaka-hard na pagbobonsai, simula ko ng mga bandang alas 4, alas 5. So yun yung pinaka-kasarapan sa akin. So hindi masyadong mainit, maganda ang panahon. So yun. So anyway, so dito na tayo mga idol. Tuturo ko sa inyo, ito yung material na binili natin nung March. So itinanim natin siya ng March 8, 2025. So, naka-upload yan sa YouTube channel natin mga idol, yung Vlog 35. So, nandun yung workshop niya, nandun yung pagtatanim. So, yun yung mga ginawa natin na unang vlog niya. Then, yung sumunod, hindi ko na na-post kasi sobrang busy sa dami ng ginagawa. Yung first wiring niya. So, alam niyo naman yung first wiring, yun yung maliliit pa lang yung sanga niya, and then lagyan natin ng wire na naka-twist, di ba? Ngayon, dito sa ginawa natin, ito na yung second wiring niya, pero iba na yung wiring na ginawa natin sa kanya. So, gumamit tayo ng malalaking size ng wire at nilagay lang natin sa ilalim, kagaya niya, may mga tape, di ba? So, iwas na tayo ngayon sa pagpakat ng wire. Ngayon, ang trabaho dito, dahil meron siyang tape, siyempre, babantayan pa rin natin yan dahil base sa experience ko, so ginagawa ko dito sa ganito, yung mismong tape, pagka hindi natin nailipat, halimbawa, itong isa na to, ililipat naman natin dito. Siguro baka 2 months, 3 months yung ano niya paglipat. Kasi bumabakat din siya, kaso nga lang, dapat bantay pa rin tayo. Hindi lang kagaya nung nakalagay yung wire na nakaikot, na talaga namang ikot. Pag kumagat, lahat, di ba, sabit. Hindi kagaya nito na dito lang siya babakat. Pero, kung nandiyan kayo lagi at nababantayan nyo, syempre, oras ang kailangan natin. So, kinakailangan natin, syempre, tanggalin pa rin yung tape, palitan, at i-remove sa ibang lugar. Halimbawa, dito siya, sa susunod dito naman. Ngayon, yung materialis na to, nung dumating sa akin, is lagpas to ng 100 cm. Sa amin kasi sa PBS ay meron kaming rules na size, height, meron kaming height na sinusunod sa large. Dati kami ay 100 cm. So ngayon ay nag-declare na ng 105 cm ang finished product ng large. So ito ngayon ay pumapasok ng large. So pag ito ay sinukat natin, sukat talaga ng bonsai from lip to apex. Labi ng paso. Halimbawa ito. Mula dyan hanggang apex. Sa pinakatip ng apex. Ngayon, ito kasi ay hindi pa natin nare-repat. So bukas kasi i-repat natin to. So iaangat natin yan. Then aayusin natin yung mga secondary roots niya dahil wala pang ayos to. Kumbaga, doon sa vlog ko nung nakaraan, nung isang araw, pinakikita ko sa inyo paano ako mag-repat ng ganito. 11 months old. So ngayon ito, iaangat natin. So pag inangat ngayon natin yan, iaayos natin yung secondary roots niya. So pagdating ngayon doon sa secondary roots, hinto na ako dyan dahil formal upright lang to. Na balance lang naman yung magiging paddings niya o foliage niya. Hindi kagaya na may mga movement na nakaganyan. Pagka ito yung trunk natin, nag-way na ganyan, normally nangyayari sa roots natin dito, may primary, secondary, and then tertiary. So, ganun yung balance. Kinakailangan, hindi tayo yung aabot ng third generation o ganito. So, ito, hanggang secondary, okay na to. So, matatag na yan. Maganda ng tignan yan dahil balance naman ang magiging pads niya o foliage niya. Okay. So, mula sa nebari, winworkshop natin yung trunk. Umabot siya ng 62 cm. So, yun yung pinaka raw material. Wala pang supling na nung winworkshop natin. So, 62 cm ang height ng ating material. Then, nakita nyo sa aking mga rails, ito ay mahaba, ganyan kahaba. So, papaliwanag ko sa inyo mga idol. Bakit maikli lang to? Dahil kinuha ko lang yung pinakamatigas na kahoy niya. Dahil pagka kinuha pa natin yung malambot, sayang lang effort natin at oras natin. Ngayon, kung meron tayong mahaba na gin
sa taas, na gusto natin magkaroon ng mahabang gene sa taas, kinakailangan meron tayong dahilan o reason kung bakit naging mahaba siya. So example, kung halimbawa tinamaan siya ng kidlat, so kung ganun kataas ang ano niya, tinamaan siya ng kidlat hanggang nasira, ayan. So dapat balance. Kung mahaba yung gene natin sa taas, at least dapat mahaba din yung naging sira dito. So diyan. Ngayon, kung sobrang haba niyan, dapat umabot siya hanggang baba. So yun yung tinatawag na balance and proportion doon sa paggawa ng gene. Meron dapat tayong shari at gene kung mahaba ang ating gene. Ngayon, dito sa ginawa ko na to, maikli lang siya, kung mapapansin nyo, lang yung pinaka tabas niya, and then dito ngayon, magkakaroon pa dito yan, magkakaroon pa dyan. Unti-unti ko lang mga idol. Tapos, nakuha natin ng saktong tapering yung pinaka taas niya. So kung papansin nyo, malaki dito, malaki dyan, sumunod to, then sumunod ngayon to, at eto na ngayon yung patubo natin, ito na yung gawa natin. So ito ngayon yung maglalakbay pataas para gumawa ng apex. Okay? Ngayon, sorry dun sa reels ko, may mali ako nasabi na 11 lang yung branches natin. Ito ay aabot ng 13 hanggang apex. So bilangin natin mga idol, 1, 2, ito yung isa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, then 13. So yung number 13, iyon yung apex. So siya yung puro pataas na. Yun ang gagawin natin sa kanya. Ngayon, kung mapapansin nyo, 13 yung branches na nakaikot sa kanya, and then sa height niya, isa-isa ko sa inyo ipaliwanag kung gaano kalapad ang magiging foliage ng isang branches. So, for example, ito. Natin yung first branch na to. Yung first branch na to, ganyan kalapad yan mga idol. Yan. So, ganyan kalapad yung magiging lalakbayin niya. Yan, ganyan kahaba. Diba? So, ito naman back branch. Ganyan din kahalapad. Kung napansin nyo, hindi natin kinakailangan magdoble ng branch dito or kumuha pa ng mga sanga sa part na yan dahil hindi magiging kanaturalan yung paddings natin kapag meron pang magkakatabing mga sanga. I mean, mawawala ng laya yung ating branches kasi magiging compact siyang ganun. Nagets nyo? Magiging compact siya kapag marami tayong kinuhan sanga. So dito sa ginawa ko na to, kung mapapansin nyo, walang tapat na sanga. So naka-alternate tayo, may branches dito, may branches dyan, may branches dito, may branches doon, then susunod doon naman, tapos susunod doon naman. Okay, ito yung front. Sa side naman tayo. So meron ditong branches, may branches doon, may branches dito, ayan, ito nyo, naka-alternate, oh. Walang tapat na sanga. Kasi nga, ang tinitignan ko dito lagi, yung huwag magbanggaan yung mga sanga dahil sa nature talaga pag nagbigay ng sanga dito hindi siya magbibigay ng sanga na papaganyan. So iyan ay lilihis at pupunta dito, hahanapin niya yung sinag ng araw kasi pagka iyan ay pumunta dito, ang mangyayari ngayon dyan pwede niyang patayin yung ibang sanga na nandito, di ba? So yun yung natural na kinakailangan alam natin yan na hindi dapat nagkakaroon ng maliit na paddings na siksik na ganyan. So, pero minsan may senaryo na doon sa space na yon, sa negative space na yon, kulang talaga at meron naman talagang nodes. Why not? Pwede naman gawin. So, ibig sabihin, ito yung basic na tinuturo ko sa inyo na pwede naman gawin kung minsan kung talagang kailangan yung mga ganon. So, ito naman, sa front na to, kung mapapansin nyo, itong sanga na to, ito yung tinatawag na kilikili. Ito yung branch natin. Hindi siya dito tumubo. Dito. Pero, ito yung tinatawag ko na silahis na branches. Hindi siya talaga kilikili tumubo. So, kung mapapansin nyo, pag nasa front tayo, para siyang nasa kilikili, di ba? Pero, kapag nasa side tayo, tingnan nyo. Nandito sa gilid. Ito yung kilikili mga idol, sa part na yan. So, ito naman ngayon ay nandito sa gilid. Okay? So, doon na tayo dadako sa
clocking position branches. So ito ngayon yung front natin. Ito yung front natin. So pag ito ngayon, ito yung front ha. Pag tinignan natin ito mga idol, baliktad yung camera natin ha. Ito ngayon ay nasa 4 o'clock. Ayan, 4 o'clock yan mga idol. Ito 4 o'clock. At ito naman ay 8 o'clock. Okay? So yan, naka 8 o'clock yan. Kung mapapansin nyo, bakit nasa 4 o'clock and 8 o'clock tayo? Dahil kapag ang 4 o'clock, 8 o'clock ay hindi nyo ginawa, ang mangyayari sa atin, nakaganyan tayo. Pag nakaside tayo, dyan lang makikita yan. Pero pag nakaganto tayo, hindi. At ang kagandahan sa clocking position branches, kung mapapansin nyo, yung 1 o'clock kita. Yung 11 o'clock kita. Dahil, pag ito, minove natin dito, itong 4 o'clock, ginawa natin 3 o'clock, ito naman ay ginawa natin 9 o'clock. Ang mangyayari ngayon sa kanya, mawawala na to. Ito na lang makikita, tapos pantay pa yan. Pagiging pantay kasi, yung number 1 nito, mapupunta sa part na to, magbabanggaan na yung branch nito, yung secondary at yung secondary nito. So, yun yung problema. Kaya, kinakailangan naka 4 o'clock, 8 o'clock tayo para yung ikot mismo ng ating secondary hindi magbanggaan. Okay? So, ngayon, ito na, papakita ko naman sa inyo yung mismong position ng mga branches kapag ka nagle-layout tayo at hindi rin magbanggaan ng secondary natin. So, ito mga idol yung front natin. So, mapapansin nyo itong first branch natin at saka itong nasa may taas na branches. Pagka nag-eye level tayo, kahit di pala eye level, ayan, nakita nyo, magkatapat sila. Okay lang na magkatapat yan kasi ang laki naman ng negative space. Nakita nyo, ang laki ng negative space. Okay? So, dito naman tayo sa second branches. Nakita nyo yung abang na yan. Kung nasa position to, ayun yan. Dito rin dadalhin yan. So, meron tayo uling negative space. Ito naman ay may nodes. Ayan. So, kung mapapansin nyo, pag may paddings na dito at may paddings na dyan, negative space, pag nasa front tayo, kita natin yan. Okay? So, dito naman tayo uli sa back branch naman. Itong 1 o'clock. So, itong 1 o'clock tsaka itong branches na to, magkatapat. So, negative space, ang laki uli. Di ba? So, kahit nasa back ka, kita pa rin yun. Yung nasa front na sanga, di ba? So, ngayon, ito naman. Pinutol ko to kasi sumobra na yung laki niya. Sumobra yung laki. So, dito tayo kukuha ng isang sanga at itatapat natin dito. So, negative space uli. So, pag nandito tayo, kita natin yung branches na yan. Yung pagkasunod-sunod mga idol, tingnan nyo mabuti. Yung pagkasunod-sunod niya. Ito yung dalawa, merong isa sa gitna. Ito yung dalawa, meron sa gitna. Ito yung dalawa, meron sa gitna. So, pag nagpaddings to, nagpaddings yan, ito naman yung nasa taas. So, pag nagpaddings to, tsaka iyan, ito naman yung nasa ilalim. So, sunod-sunod yan hanggang makarating tayo ng apex. So, yun. Ngayon, para makita nyo yung posisyon ng ating branches, yung sinasabi ko yung clocking position branches, nasa top view yan mga idol, hindi nyo makita sa front yan. Sa top view nyo makikita yan. Diyan nyo makikita, nakita nyo yung posisyon, ayun o. 4 o'clock, 8 o'clock, 1 o'clock, 11 o'clock. Ngayon, pag nakita nyo na yan at na-layout nyo na yung apat na yan, or kahit tatlo lang, kahit sabihin natin na 4 o'clock, 8 o'clock, 1 o'clock, okay na yan. Hindi natin kinakailangan perfect yan ng apat. Kung ano lang binigay ng materyales, gawa natin ng paraan. Halimbawa na lang, hindi kita to. Dito tumubo sa pinakagitna. So, ang gagawin nyo, bibiyakin nyo yan. Yung 1, dito pupunta. Yung 2, dito pupunta. So, magkakaroon tayo ng secondary na 1 o'clock at secondary number 2, 11 o'clock. So, pwede na yon kung isa lang talaga binigay na back branch. Kasi ito, large to, kaya nakompleto natin. Ngayon, bakit napakahalaga ng clocking position branches? Once kasi na nakuha na natin yung apat na yun sa ilalim,
maile-layout na natin ng tama yung hanggang taas, hanggang umabot tayo ng taas. So yun yung pinakamahalaga, kaya kailangan natin doon sa position branches. At eto pa mga idol, pag kumuha tayo ng large na material, ideal ng diameter ng trunk 8 inches hanggang pinaka-last niya is 10 inches. So yun yung pinaka-ideal na proportion para sa akin at yun yung ginagawa ko lagi. Hindi ako lumalagpas doon. So yan ay 8 inches diameter trunk. And then ang ating finished product ay 80 cm. Pakipanood nyo mga idol yung vlog number 35, yung unang upload ng puno na to. Yung susunod na mga video nito, i-upload natin dito para sabay-sabay tayong matuto sa larangan ng pagbobonsai. Iyo.